Hi mga kapay-TV! Samahan niyo po kami ngayon na kumuha ng kawayan para po sa gagamitin po natin sa kulungan ng baboy. Pero bago kami kumuha ng bayog ay lilinisin muna natin tong silong para maging safe at walang ahas. At para malinisan na rin natin, mas magandang gumalaw o kumuha ng bayog pag malinis yung ating paligid. Kung mapapansin nyo, yan makapal na yung mga dahon na nahuhulog dito galing sa mga bayog. Habang ako ay nagwawali, si daddy naman ay nagtatabas-tabas na rin ng mga kawayan dun sa baba. And kinukuha niya na rin yung pwedeng kahuyin para iuwi sa bahay. Para meron tayong magamit ng panggatong at makatipid naman tayo sa gasol. Na rin biro ang presyo ng gasol ngayon, nasa 950. Kulang na lang ng 50 ay magiging 1,000 na. So kung pwede naman tayong magtipid gamit no itong mga panggatong natin na nakukuha din natin sa paligid natin, ay gawin na rin po natin para kahit paano ay makatipid tayo sa budget. Dami na rin yung nakuha ni daddy dito sa baba kasi nung nakaraan ay kumuha na rin siya dito ng bayog, and ito yung mga nasa lingsingan niya and kinukuha na niya min today. Ako lang muna yung sumama, inaiwan si Jacob sa bahay dahil maglilinis muna ako dito bago namin siya isama. And nagpahinga muna kami after namin na magwalis and maipon yung mga dahon-dahon, and nakapag-ipon na rin si daddy ng kahoy. Bago kami dito pumunta ay nagdala na kami ng tubig and sako na pag-uupuan natin, yung bangkito. Dahil medyo malinis na, ayan, sinama na namin si Jacob. Dito na kami sa baba naglilinis. Kaya sinama na namin siya, and thankfully tumulong siya sa amin. Para kahit paano is mapibilis yung ating gawain. Yung ibang pwede kong gawin is siya na yung gumagawa, katulad niya nag-iipon siya nung mga damo, yung naiipon na dahon naman nung kawayan. Noon, tinulungan naman niya si daddy niya na magsukat ng ating bayog na nakuha dito. Para kahit paano is masukat na ni daddy dito bago natin isakay sa garong, kasi dito pa sa may taas ng diki natin bibit-bitin itong mga nakuha natin. Dare na isama-sama natin yung mga anak natin pag ganitong may ginagawa tayo, para kahit paano is matuto sila sa mga simpleng gawain na ganito, kasi in the future magagamit din naman nila to, and para malaman na nila kung gaano kahirap talaga ang realidad dito sa atin. Nakakatuwa nga kasi nag-enjoy siya habang tinuturuan siya ni daddy. Ayan, pinapakita ni daddy sa kanya kung paano maglagare, and nakakatuwa kasi. And ang sarap pagmasdan yung aking mag-ama lang pala na nag-aasikaso and nagbabanding, yung ganyan. So, ang hirap turuan ni Jacob kasi first step niya lang maglagare. Okay lang yan. Sa susunod, magiging magaling din yan katulad ni daddy niya. Yun lang ang ginawa niya, pero nagugutom na daw siya. Kaya naglatag na kami ulit ng ating sako. Ininayos na natin yung ating mga tubig and yung ating pagkain. Ayan. So, simple lang yung ating pagkain, pero okay lang yan. Ang importante is masaya tayo. Ito na yung pinaka-banding namin mag-aama. Yung magsabay-sabay kaming kumain. Pag ganitong setup, yung sa labas, sa bukid, ganyan. Masarap kasi kumain dito sa bukid. Kahit anong ulam mo, kahit bagoong lang yan, is ang sarap kasi sumasabay yung mga hampas ng mga hangin. Basta, iba yung pakiramdam. Ang importante, masaya at magkakasami kaming tatlo. And pare-pare na kaming tumataba. Pero okay lang yan. Ang importante is walang magkakasakit sa aming tatlo and sa ating lahat. Ayan. Mas maganda pag meron tayong good health lahat sa atin para yung ating buhay-buhay. And tapos na kami ni daddy kumain. So inaasikaso ko na lang din yung aming mga pinagplatuhan. And syempre, as always, laging huling kumain yung aming napakapoging anak. And lagi naman siyang huling kumain sa aming tatlo. In-enjoy niya talaga ang pagkain. And after nun, is talagang pinagpahinga niya talaga. Humiga pa siya doon sa may silong, o doon sa may baba na, kasi nga naglilinis na rin kami ulit ni daddy. And siya dyan, chill-chill lang muna. So that's it for today. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Bye!